Nakita natin sa episode 14 na isinali ni Direktor Isao Shinomiya si Kafka sa First Division, ang pinakamalakas na division, at nakasama niya dito si Kikuru. Sumabak na nga ang dalawa sa mission at talagang pinabilib ni Kikuru ang mga seniors niya. Pero sa kabilang banda, hindi magawang makapag-transform ni Kafka bilang kaiju. At sa pagtatapos nga ng episode na ito, ay bigla na lang sumulpot si Kaiju number 9 mula sa ilalim niya. Simulan na agad natin ang episode 15. Dito nga lumabas si Kaiju number 9. Nagtataka ito dahil naramdaman niya na narito si Kaiju number 8 pero hindi niya ito makita. Hinala nito na maaaring si Kafka ang Kaiju number 8. Nagulat si Kafka na kaya din makadetect nito ng Kaiju pero hindi na siya nakakilos nang binaril siya ng Kaiju number 9. Napasigaw si Kafka sa sakit. Agad na tinanong ni Captain Narumi kung ano ang status ng transformation ni Kaiju number 8 pero pinaalam ng operator na hindi ito makapag-transform. Sinabi ni Vice Captain Hasegawa na kailangan nila ng plano kung hindi mawawala sa kanila si Kaiju number 8. Dahil identified Kaiju ang kalaban nila, si Captain Narumi ang lalaban dito. Pero bago pa siya makaalis, bigla na lang may lumabas na isa pang Kaiju number 9 sa harapan niya. Hindi maintindihan ng mga ito ang nangyayari. Hinala ng captain na maaaring hinati niya ang sarili o dalawa talaga ang Kaiju number 9. Naiintindihan ni Platoon Leader Shinonome na hindi makakaalis doon ang captain nila. Kaya balak niya na siya na lang ang pumunta para iligtas si Kaiju number 8. Pero bigla na lang nabuhay ang mga Kaiju na tinapos nila kanina. Alam nila na may gantong report din sa 3rd Division kung saan nabuhay ulit ang mga napatay na Kaiju. Sa isang iglap, nabaligtad na ang sitwasyon. Ang mga Kaiju na nabuhay ulit ay mas naging malakas. Nababahala ang mga ito na sa oras na dumating ang Kaiju number 9 ay nabago ang sitwasyon ng laban. Guys, kung nagustuhan nyo ang video na ito, bigyan nyo naman ako ng like at mag-subscribe na din kayo para sa mga susunod na episode. Araw-araw akong maglalabas ng bago. Balik na tayo sa kwento. Sa wakas, natapos na si Kaiju number 9 sa pagbuhay sa mga Kaiju. Ang susunod naman niyang plano ay patayin ang pinakamalakas na Kaiju at kunin ang kapangyarihan nito. Walang humpay nitong inatake si Kafka. Makikita na hindi na niya ito makayanan. Pinilit mag-transform ni Kafka pero hindi siya nagtatagumpay. Na-corner na nga siya dito ni Kaiju number 9 at nagpaalam na din ito sa kanya. Pero bigla na lang sumulpot sa itaas si Kikuru at hiniwa ang Kaiju number 9 sa dalawa. Nagtataka ito dahil pamilyar sa kanya si Kikuru. Sagot naman ni Kikuru na hindi na niya iyon kailangan alalahanin pa dahil papatayin din naman niya siya dito. Narito si Kikuru, kaharap ang Kaiju number 9. Tatayo na dito si Direktor Isao para puntahan ang kanyang anak pero pinigilan siya ng Deputy Director. Paliwanag nito na ang plano ng direktor, nakikilos lang siya kapag nagwala ulit ang Kaiju number 8. Hinahangaan niya ang kanyang paninindigan pero ang paggamit ng numbered weapon ay bumabawas sa kanyang lifespan. At kapag paulit-ulit niya itong ginamit, ito ay nakamamatay. Naiintindihan naman ito ni Isao at isa pa, ito ay magiging pagsasanay para sa mga susunod na generation. Tinanong ni Kikuru kung kaya ba mag-transform ni Kafka. Pero sagot nito na hindi. Paulit-ulit na niyang sinubukan pero bigo siya. Hinala ni Kikuru na baka may kinalaman dito si Kaiju number 9. Nagpaulan dito ng bala si Kaiju number 9. Wika ni Kikuru na atakihin niya ito para makapag-focus si Kafka sa pagtatransform niya. Naiinis na inamin ni Kikuru na kailangan niya ang kapangyarihan ni Kafka para talunin ang kanilang kalaban. Dito na nga kumilos ang dalawa. Nagagalit dito ang Kaiju number 9 dahil hindi ito patas. Pero bigla na lang naging dalawa ang ulo nito at pinaulanan ng bala si Kafka at Kikuru. Naiinis si Kikuru dahil hindi niya mabasa ang mga kilos nito. Tinamaan siya ng atake sa kanyang tagliran. Natutuwa si Kaiju number 9 dahil natalo na niya ang isa. Nag-aalala si Kafka sa kanya pero bigla na lang sumulpot si Kikuru sa gilid ng Kaiju number 9. Nagawa niyang hiwain ang mga kamay nito. Determinado si Kikuru dahil ayaw na niyang mawalan ng bagay na wala man lang siyang nagagawa
na kahit na ano. Sa pagkakataong ito, siya naman ang magliligtas. Matapang na nakikipaglaban si Kikuru. Namamangha dito ang deputy director. Malaki na ang iginaling niya. Parang nakikita niya lumaban ang kanyang ina noong ito ay bata pa. Ito si Hikari Shinomiya, ang 2nd Division Captain ng Defense Force. Gumagamit din ito ng numbered weapon at ito nga ang weapon number 4. Ang itsura nito ay maikukumpara sa mga Valkyrie. Maraming mga bata ang naiinggit kay Kikuru dahil ang nanay niya ang pinakamalakas sa lahat ng ina. Pinagmamalaki naman siya nito. Proud si Kikuru sa kanyang ina. Nakauwi na ng bahay si Hikari at masaya siyang sinalubong ni Kikuru. Binawal naman ni Isaw si Kikuru dahil pagod na ang kanyang ina. Pero kahit na ganun ay nakipaglaro pa rin ito sa kanya. Kinuwento ni Kikuru na napanood niya sa balita na sinasabi ng lahat kung gaano kagaling ang kanyang ina. Tinanong ni Hikari kung mayroon bang nasaktan. Sagot ni Kikuru na wala. Natutuwa itong malaman ng kanyang ina. Pero napansin ni Kikuru na may injury ito. Ikinuwento ni Hikari na medyo malakas ang mga kaiju na nakalaban nila ngayong araw. Pero ayos na siya. Dito sinabi ni Kikuru na sasali siya sa Defense Force at ililigtas ang kanyang ina. Nagulat dito ang mag-asawa. Wika ni Hikari na kung sakaling nasa panganib si Kikuru ay ililigtas niya ito. Pero makikita dito ang burol ni Hikari dahil sa isang cluster type catastrophe kung saan lumabas ang kaiju number 6, isinakripisyo nito ang kanyang buhay para matalo ang kaiju. Hindi makapaniwala si Kikuru sa mga nangyari. Sinisisi nito ang sarili dahil sinabi niyang poprotektahan niya ang kanyang ina. Humihingi ito ng tawad, pero nang makita niya si Isaw na pinipilit na tatagan ang sarili, huminto ito sa pag-iyak. Ipinangako nito na magpapalakas siya at poprotektahan ang lahat para sa kanyang ina. Wala siyang kakampi na mamamatay habang siya ay narito. Kaya pala gustong magpalakas ni Kikuru ay para mailigtas ang lahat. Makikita si Kikuru sa harap ni kaiju number 9. Wika ng kaiju na siya ay sobrang lapit sa kanya. Magpapakwala ito ng malalaking atake at wala na din sa pwesto si Kikuru para makaiwas nang bigla na lang sumugod si Kafka at pinatid ang Ant-type kaiju na sinasakyan ni kaiju number 9. Dahilan para magkaroon si Kikuru ng opening. Ginamit niya ang number 6 technique dahil dito may pagkakataon na si Kafka para mag-transform. Sigurado na si Kafka na makapagta-transform siya pero bigla na lang lumabas si kaiju number 8 sa likuran niya. Dito biglang nakita ni Kafka ang mga posibleng mangyari kapag nag-transform siya. Makikita dito na pinatay niya ang lahat pati na rin si Kikuru. Dahil nga dito hindi na naman nakapag-transform si Kafka. Pero naiintindihan na niya na hindi si kaiju number 9 ang may kagagawan nito. Makikita na nagpakuwala ng malaking bala si kaiju number 9. Nagawa nitong masira ang armas ni Kikuru at tinamaan si Kafka. Alam na ni Kafka kung bakit hindi siya makapag-transform. Ito ay dahil natatakot siya na mawala ulit sa kanyang sarili at mapatay ang mga kasamahan niya. Hindi na niya alam ang gagawin pero narinig ito ni Kikuru. Naiintindihan niya kung bakit hindi siya makapag-transform. Wika nito na wag siya maliitin ni Kafka. Ganon din sila Captain Ashiro, Vice Captain Hoshina, si Ichikawa at ang iba pa. Wag niya maliitin ang Defense Force. Dito na nga natauhan si Kafka na isa siyang hangal dahil hindi niya magagawang mapatay ang ganto kalalakas at kaastig na mga kasamahan niya. Naantig ang puso niya sa sinabi ni Kikuru. Kailangan niyang maniwala sa kanyang mga kasamahan. Sumigaw dito ng sobrang lakas si Kafka. Nagtaka naman dito si kaiju number 9. Nagagalit dito si Kikuru dahil lagi na lang huli si Kafka Hibino. Sa wakas ay nagawa na rin niyang makapag-transform bilang kaiju number 8. At dito na nagtatapos ang episode 15 ng kaiju number 8. Sana nagustuhan nyo guys ang video natin. Panoorin nyo na din ang episode 16 na sa channel na natin iyon. Ingat guys!